Magandang gabi sa lahat, sa inyong mga minamahal na kapatid at sa lahat po nating mga bisita. Salamat sa Panginoon na muli tayo magkaroon ng Bible study. At tayo po ay live galing mula sa Vancouver at magandang hapon dyan sa Pilipinas. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago lahat tayo ay mananalangin muna. Ang banal na dakila may biging pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo pinagkaloob mo sa amin at lugar na kami mag-aaral ng banal na salita. Panginoon, pagpalay mong pag-aaral na ito na magbigay kaliwanagan sa lahat na makikinig at manonood. Maunawaan na yung banal na salita, maunawaan namin ang iyong katwiran at higit sa lahat, Panginoon, na dalangin namin na buksan mo ang aming mga puso at kaisipan sa iyong mga banal na salita na ito'y higit namin maunawaan at bigyan mo ko ng kalakasan din ng Panginoon na ito ay masunod at may pamuhay namin. Tulungan mo yung alipin, gagamitin, bigyan mo naman ng karunungan ng gagaling sa iyo. At nabayan mo siya ng Espiritu Santo at higit sa lahat, Panginoon, na dalangin namin ay magtagumpay sa bawat puso ng nakikinig na doon. Sa pangalan pa Jesus, ito ang isa ko dalangin. Sa ating pag-aaral sa oras na ito, ating bubuksan ang ating Biblia dito po sa Aklat ng Mark, chapter 16, verse 15-16. Tapos isusunod natin yung Hebrews, chapter 3, 12-13. 16, 15, 16, sabi po rito, mga minamahal na kapatid, at sinabi niya sa kanila, magsayon kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Dito sa Hebrews chapter 3 verse 12 hanggang 13, sabi po, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa. Araw-araw samantalang sinasabi, ngayon baka papagmatikasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin yung sin of unbelief. Yung kasalanan sa walang pananampalataya o hindi nagsisip pananampalataya o hindi naniniwala. Maminamahal na kapatid sa Panginoon, napakabuti po ng Diyos sapagkat binibigay sa atin palagi yung rebellion mag-araw, kanyang banal na salita sapagkat ibig niya na maalaman natin yung katwiran ng Diyos. At sa pagkaalam ng katwiran, maalaman natin yung liwanag ng kanyang banal na salita at ito'y pagpapala sa bawat isa. Kung ito'y ating maunawaan, maintindihan at higit sa lahat kung ito'y masunod. At isa sa hangarin ng Ebanghelyo ngayon ay para makita natin yung sin of unbelief. Yung walang paniniwala o hindi naniniwala sa Diyos. Ang ibig sabihin ng unbelief, sabi ito, disbelief, a rejection of Christ as the Lord and Savior of men and the doctrines of the gospel. Yung tinatanggihan mo ang ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas at maging kanyang banal na salita. Yung hindi ka naniniwala sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sabi niya yung disbelief on the truth of the gospel. At isa pang kahulugan yun, yung distrust of God's promises and faithfulness. Yung kawalan ng tiwala sa mga pangako at katapatan ng Diyos. Isa pang meaning na unbelief, yung spiritual blindness. Yung pagkabulag spiritual. At saka ito mabigat yung determined resistance to God and His words. Kaya mga kapatid, dito sa ating binasa, dito sa verse 12 ng Hebrew, chapter 12, sabi niya, magsipag-ingat kayo mga kapatid, sabi dito.
Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Nakita niyo yung warning doon, dito sa sinasabi sa Hebrews, na tayo mag-iingat doon. Kasi yung puso ay magdaraya. Sabi niya, the heart is deceitful, no one can know about it. Desperately wicked, sabi niya. Masama. Ngayon, isa doon sa kasamaan ng walang pananampalataya dahil sa kasalanan. Yan yung pandaraya o deceitfulness of sin. Kaya ito ay nagkakaroon ng walang pananampalataya habang ang tao ay nasa alipin ng kasalanan. Mahirap siya makapanampalataya. Kaya hindi siya naniniwala, yayayain mo mag-Bible study, aayawan yan. Inaayawan yung salita ng Diyos. Pag inayawan mo salita ng Diyos, inaayawan mo ang Diyos. At ang warning na ito, unang-una dun sa mga ateista, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Mga unbelievers yan eh. Hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. They deny the existence of God. They don't accept the Word of God. Yung mga ateista. Pangalawa, yung mga agnostics. Ito yung mga neutral. Hindi naniniwalang may Diyos, hindi rin sila parang neutral lang sila. Hindi sila naniniwalang may Diyos, hindi sila naniniwalang walang Diyos. Yun yung mga agnostics. At isa rin winawarningan dyan yung professing Christians, nagpapanggap bilang Kristiyano. At yung nominal Christians, yung Kristiyano lang sa pangalan. Kaya dito sa ating pag-aaral, papakita sa atin yung manifestation o ebidensya ng unbelief. Para makita natin at makita rin natin sa ating sarili kung tayo mayroon ng kasalanan ng unbelief o sin of unbelief. At yung pinakauna po dyan, mga kapatid, na manifestation, tulad nung nasabi natin kanina, yung rejection of Christ as the Lord and Savior. Yung hindi mo tinatanggap o tinatanggihan mo si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, bilang Diyos at tagapagligtas. Alam niyo ba na nakasulat dito sa Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 na lahat ng tao ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa pag-ibig ng Diyos sa salibutan, binigay niya ang ating Panginoong Kristo, kanyang bugtong na anak, na sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung pag-reject sa ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, nire-reject mo rin yung salvation, yung nag-iisang kaparanan para ang tao ay maligtas sa kasalanan. Kaya kung tao ay nasa kasalanan sapagkat wala sa Kanya ang salvation ng Panginoon. Ngayon, ang nangyayari doon, lalong nababaon ang tao sa kasalanan. Kahit siya ay naniniwalang may Diyos, pero gumagawa pa rin sa kasalanan, wala sa Kanya yung salvation. Ngayon, nagkakasala pa rin siya doon sa sin of unbelief. Kaya yung kaligtasan, binibigay sa lahat ng tao, ino-offer yan. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, yung Judgment Day. Bukas pa yun, yung tinatawag na yung grace of salvation. Binibigay lahat yan. At ang Panginoong Jesucristo, siya lang binigay na pangalan sa silong ng langit na ang tao ay maliligtas. Nakasulat doon sa Acts chapter 4, verse 12. Only in Christ we will have the salvation from sin. At yan sa pamagitan ng pakikinig ng Kanyang banal na salita, sa pananampalataya at sa tunay na pagsisisi. Hindi tayo maliligtas. Kung hindi ka makikinig ng salita ng Diyos, hindi mo mauunawaan. Kaya yung iba, ay okay lang ako, sabi niya. Hindi naman ako masama eh. Gumagawa naman mabuti sa aking kapwa. Pero ang Biblia nagsabi mismo, na lahat tayo nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin pwede iligtas yung ating sarili. Hindi tayo makakapunta sa langit sa pamagitan ng mabuting gawa. Tayo maliligtas lang sa pamagitan ng
pagsisisi. Pananampalataya, pagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo manampalataya kay Kristo dahil siya namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Sinasampalatayan natin yung kanyang ginawa at tayo magsisi ng ating kasalanan. Ngayon, kung hindi natin gagawin yun, hindi tayo maliligtas. Yung religion, ang daming religion sa buong salibutan. Pero mga kapatid, walang kwenta yung religion kung wala ang kaligtasan. Ang tunay na religion na pinapangaral sa Biblia, yung sabi nga, yung walang dungis at kapintasan sa harapan ng Diyos Ama. Mangyayari lang yun kung ang tao ay maliligtas sa kasalanan. Ngunit kung patuloy na ito ay nire-reject, hinahadlangan, nagkakasala ka dun sa sin of unbelief. Mga kapatid. At pagpatuloy po natin mga kapatid dito sa John 18, 23, 24, ito yung binasa natin kanya. Sabi ng Panginoon mismo, at sa kanila kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, at ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanlibutang ito, ako'y hindi taga-sanlibutang ito. Sinabi ko nga sa inyo na nga kayo mga mamatay sa iyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo magsampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid, sinabi ng Panginoon ito doon sa mga Pariseo, na sila rin ay naniniwalang may Diyos. Pero sinabi ito sa kanilang Panginoon sapagkat hindi nila tinanggap ang ating Panginoon bilang Misaya o tagapagligtas. Marami rin hanggang sa ngayon na nagkasya na lang sa kanilang religion at hindi tinatanggap ang ating Panginoon. Ngayon, tignan natin yung verse John 8:23. Dito may sinabi ang Panginoon. Sabi niya, at sa kanila kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas, kayo'y mga taga-salibutang ito, at ako'y hindi taga-salibutang ito. Tinukoy mismo yung tatlong klase ng pamumuhay dito sa libutan ito. At unang sinabi rito ng Panginoon na kayo taga-ibaba. Sabi niya. At pag sinabi taga-ibaba, yung buhay mo mababa sa harapan ng Diyos. Ano ang nagpapababa sa klase ng pamumuhay ng tao, kundi yung kasalanan. Because when you're living in sin, you're living below that standard of God. Mga kapatid, kaya kita mo pag may mga kriminal, nakikita mo gumagawa ng krimen, masama. Ang sabi mo, ang sama niyan. Ayaw na ayaw mo, pero hindi mo tinitignan din yung sarili mo. Kung gumagawa ka rin kasalanan, parehas ka rin noon nung gumagawa ng krimen. Sapagkat habang ang tao ay nasa kasalanan, sabi nga, siya ay nasa diablo. Yan. Yun ang mabigat doon sa 1 John 3:8, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Kaya, you're living below that standard of the gospel. Ngayon, sabi pa rito, kayo mga taga-salibutan, ako'y hindi taga-salibutan. Ito naman yung pamumuhay dito sa libutan. Yung purpose ng buhay mo lang, yung mga bagay na pang-material. Totoo yun, hindi masama na ikaw yumaman, nagsisikap ka, nag-aaral ka, ginagawa mo lahat. Kaya maraming may kaya, mayaman sa salibutan ito dahil sa successful sila sa material na bagay. Pero hanggang doon na lang, yung pursuit ng kanilang buhay, ito lang sinusunod nila. Mga kapatid, hindi rin ito katanggap-tanggap sa Panginoon sapagkat ito'y temporal lang. Pag namatay ka, lahat ng kayamanan mo hindi madadala. Gano'n ka mang kayaman, gano'n ka namang kapangyarihan, wala kang madadala. Sapagkat sabi ng Biblia, dumating kang hubad, aalis ka rin hubad. Mga kapatid. Ngayon, mayaman ka man, kung wala naman sa iyo si Kristo, mapapahamak yung kaluluwa mo. Yung mga nasa kasalanan, mapapahamak kanilang kaluluwa. Ngayon, ang pangatlong klase ng buhay, sinabi rito ng Panginoon. Dito sa John 8:23, na kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Ito yung sinasabi ng Panginoon, yung
buhay ng tunay na Kristiyano. Ito yung elevated life. Ibig sabihin, pag tumanggap ka sa Panginoon, magmula sa kasalanan, mga kapatid, ililipat yung buhay mo saan? Sa isang buhay na banal o buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga sabi doon sa John 3:3-3:5, maliban na kayo'y pinanganak na muli, hindi kayo makapasok sa karya ng Diyos. Maliban na kayo pinanganak sa Espiritu at katotohanan, hindi kayo makapasok sa karya ng Diyos. Ibig sabihin, you're spiritually born, or mayroong tawag na pinanganak ka sa Espiritu, sa langit. Kaya ang mga Kristiyano, yung Christian life na tinutukoy, ito yung buhay na kalugod-lugod sa Diyos, katanggap-tanggap sa Diyos. In a sense na ikaw ay naligtas mula sa kasalanan. Nung naligtas ka sa kasalanan, sabi ng Panginoon, I will remember your sins no more. At ikaw, binigyan ka ng bagong puso. Tinatawag doon yung change of heart. Ang Kristiyano mayroon change of heart. Yung heart transformation o life transformation, magmula sa masama, naging matuwid siya sa harapan ng Diyos. Di ba napakaganda yung mga kapatid? Ngunit marami pa rin ang tao na nasa kasalanan. Ibig sabihin, hindi pa sila naliligtas. Kaya kinakailangan sila maligtas. Ngayon, yung buhay ng Kristiyano, kaya tinawag mong Christian life o Christian, ito'y hango sa pangalan ng Panginoon. Nabubuhay ka sa pananampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin yung kabuhayan mo ayon doon sa salita at turo ng Panginoon na hindi mo lang ito naririnig, kundi ina-apply mo sa buhay mo. Yan, mga kapatid, ang tunay na kahulugan ng Kristiyano. Followers of Christ. Believers in Christ. Saved from sin. O, yan. Cleansed from the unrighteousness. Serving the Lord. Worshiping God in spirit and truth. Yan yung mga kahulugan ng Christian life. Ngayon, yung ba ang ating ito ba yung ating buhay na pinapamuhay sa oras na ito? Ngayon, sabi pa ng Panginoon sa verse 24, John 8:24, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsampalataya na ako ang Kristo, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So, ito yung sinabi ng Panginoon. Ito yung resulta o consequences ng kasalanan. You will die in your sins. Kaya, ito yung sinasabi ng Panginoon. Kung nabubuhay ka sa kasalanan, mamamatay ka sa kasalanan kung di mo tinanggap ang Panginoon. Ngayon, sabi pa rito na mamamatay ka sa kasalanan. At kung pupuntahan natin yung sinabi ng Panginoon sa chapter 8. Ito yung sa itaas lang natin. Ano po? Sa verse 21. Sabi po rito, mga kapatid, mula ngang sinabi niya sa kanila, muli nga niyang sinabi sa kanila, yayaon ako, at ako'y inyong hahanapin, at mga mamatay kayo sa inyong kasalanan sa aking paruroonan, ay hindi kayo mga kaparoroon. Ayan. Mabigat yun, mga kapatid. Ito'y pinapatungkol dito na kung ikaw ay namatay sa kasalanan, hindi ka makakapasok sa langit. Ang Panginoon, bumalik na siya sa langit. Ngunit anong sabi niya sa verse 21? Yayaon ako at ako'y iyong hahanapin, at mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa aking paruroonan na hindi kayo mga paroroon. Ibig sabihin, pag namatay kayo, gusto mo pumunta sa langit. Sino bang gustong pumunta sa impyerno kung maghihirap ka doon, parurusahan? Gusto pumunta sa langit. Ngunit huli na. Ika'y papunta na sa impyerno. Mali yung turo kasi. Na pag namatay ka, ipapanalangin ka, pupunta ka sa langit. Pupunta ka muna sa purgatorio, padalangin, punta ka sa langit. Wala po sa Biblia yun, mga kapatid. Turo lang ng tao yun, na mali.
Maraming nabubuhay dyan. Kaya sabi nila, ay, dadalangin natin yung namatay para punta sa langit. Ang dinadalangin yung buhay para magsisi ng kanyang kasalanan at para di siya mapahama. Kaya dito pinatutunayan ng Panginoon na walang purgatorio. Pag namatay ka sa kasalanan, mga kapatid, yun ang katapusan. Walang salvation after death. There's no salvation from sin after death. Yung salvation habang ikay nabubuhay. Ngayon, because of unbelief, o dahil sa mga maling turo, ang nangyayari? Hindi mo tinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Mga kapatid, pagpatuloy natin. Balik tayo dun sa ating teksto sa Mark 16:15-16. Sabi po rito ng Panginoon, magsiyan kayo sa buong sanlibutan at yung ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Sabi niya rito. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Bakit ito'y inutos ng Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano? Dahil inutos lang ito sa mga tunay na Kristiyano na ipahayag ang salita ng Diyos. Kasi kailangan yan. Yan ang pinakadakilang kakulangan o pangangailangan ng tao na nasa kasalanan. Kaya maalaman nila yung turo ng Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Kung maalaman mo yung kanyang salita, sasampalataya ka, makikita mo. Kaya maliligtas. Mga minamahal na kapatid, ang daming nagre-reject ng gospel. Rejection of gospel because of unbelief. Ito'y aral ng Panginoon, doktrina niya. Ngunit nire-reject ng tao. Yung mga Pariseo, nireject nila ang turo ng Panginoon. Kaya nawala sa kanila yung kalalagayan bilang chosen people of God. Ngayon, ang chosen people of God, yung mga Kristiyano, mga tumanggap sa Panginoon. Kasi ito, ipinangaral sa buong mundo na, yung Ebanghelyo. Hindi lang sa mga taga-Israel, kundi sa buong mundo, sapagkat sa hangarin na lahat ng tatanggap sa Panginoon, yung maliligtas, sila ngayon ito ay magiging chosen people of God. Ngayon, ang dami nagre-reject. Ano ang dahilan bakit nire-reject ang turo ng Panginoon? Dahil sa unbelief. Ngayon, number one dyan, kaya mayroong unbelief, para wala tayong partiality, yung ignorance of the gospel. Yung kamangmangan, hindi alam ang salita ng Diyos. Kaya yung tao na walang alam sa salita ng Panginoon, kung ano lang yung natutuhan niya, yun ang sinusunod niya. Meron siyang relihiyon, meron siyang dinadaluhan na church, kung ano yung tinuturo lang sa kanila, yun lang ang tatanggapin niya. At doon yun yung paghahawakan niya. Pero kinakailangan ng salita ng Diyos dahil kung turo ng tao ang ating tinuturo, ang ating sinusunod, that is rejection of the gospel dahil nasa mali kang daan. Alam niyo yung sabi ng Panginoon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Siya lang. Ibig sabihin yung turo ng Panginoon siya, yun ang daan. Nandun ang katotohanan at ito ang nagsusuporta ng spiritual natin na buhay. At ito rin ang daan na tayo makapunta sa Panginoon. Hindi yung kaparaanan ng tao. Sabi sa Biblia, mayroong daan na tila matuwid sa tao. Ngunit ang wakas doon ay kamatayan. Ngayon, nire-reject nila yung ebanghelyo ng Panginoon turo dahil sa turo ng mga tao. Maraming churches ngayon na nag-worship in the name of Christ daw. But in reality, at sinusunod nila yung man-made doctrines. Kaya maging sa pangalan ng church nila, nakapangalan doon sa tao. Nakikita? Sabi nga sa Biblia, dapat ang pangalan ng church ay yung Iglesia ng Diyos o Church of God. Dahil yun lang ang pangalan na nandito sa Biblia, mga kapatid. Ngayon, doon na lang sa pangalan, magkakaiba na. Ngayon, bakit yung man-made doctrines? Nagiging heresy ito pag ito'y, if it's against
or contrary to the teachings of the gospel or the doctrines of the gospel, that's considered heresy. Hidwang pananampalataya o maling pananampalataya. Maling daan, mga kapatid. At yun, pag na sinunod mo yun, it leads to disobedience of the gospel. Kaya kasalanan talaga. It leads to unbelief, to disobedience. Disobedience is sin. Unbelief is sin. Kaya pag pinapangaral ang Biblia ngayon, tinatanggihan mo. Dahil pinaninindigan mo yung turo ng tao na tinanggap mo. Dapat magkaroon tayo ng bukas na puso at kaisipan. Kung marinig natin yung magandang turo, dapat ini-embrace natin. Ganun po nangyari sa amin, Minister Bell, na ang dami naming dinaluhan, kung saan iba't ibang turo, pero nung tinignan sa Biblia, mali. Salamat sa Panginoon, dumating sa amin yung katotohanan na ito. At nakita namin magandang turo ang gagaling sa Panginoon. Purong turo ng Biblia. Salamat na may mga kapatid na nagpagal din sa amin. Kaya kami nakarating dito. Alam niyo yung tunay na turo ng Ebanghelyo, nandun yung liwanag. Maliliwanagan ka. At hindi lang ka maliliwanagan sa kaisipan, pati sa puso, kung tinanggap mo yun, pati yung daan. Yan ang sabi sa Biblia. Yung Word of God is the light to the path. Kaya maging maliwanag yung daan, that is the truth. Yun ang totoo sapagkat yan ay salita ng Diyos. Nandyan yung wisdom of God. At kung nandyan yung wisdom, mga kapatid, nandyan yung tamang daan. Sabi ko nga palagi, ito ang nagsusuporta ng ating kaluluwa. Yung salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa. At yun ang nag-uudyok o nagtutulak sa iyo para sundin. Sapagkat kung alam mo mabuti, yun ang susundin mo. Di ba sa buhay ng tao, gusto mo yung tamang kaparanan. Pag mali ang kaparanan, mali ang resulta. Ganon din sa ating spiritual. Bakit ang tao ngayon? Kung titignan mo, maraming kabilang sa malalaking iglesia, pero mali naman yung turo. Bakit sila nanatili ron? Kasi ini-embrace nila yung turo ng tao kaysa turo ng Diyos. Pero kung nasa yung Ebanghelyo ng Diyos, it leads to obedience. It leads to spiritual blessings, greater blessings. At it glorifies God. It pleases God. Ngayon kung nandun ka sa maling turo, tinuturo mo, tumatawag ka sa Diyos, mali na ba yung ipinapamuhay mo? That's the rejection of gospel. Still, you're guilty of sin of unbelief. Ngayon, ito pang isang parte rin. Yung iba naman, pinipili yung susundin sa Bible. They refuse certain parts of the gospel, sabi of the Bible, because it's against the man's teaching or against their opinions or belief. Kaya sabi niya, hindi naman totoo. Tingnan natin yung isang mabigat dito, yung ang tao pwede pa magkasala. Mga kapatid, bakit mo iniisip na pwede ka pa magkasala? Kung sinabi ni Kristo na humayo kayo, huwag magkasala. Sasabihin ba ng Panginoon kung imposible? Tapos, posible naman sa tulong ng Panginoon. Mga kapatid, yun ang napakalaking rejection o tinatanggi yung turo ng Biblia. There's a perversion of the Bible. Pinipilipit ang salita ng Diyos para isunod yung nagustuhan. Mga kapatid, hindi kinukonsinti ng Diyos ang mga bagay na yun. Kung ano ang kanyang banal na salita, ito ang kanyang standard. At itong standard na ito ay binigay sa tao para masunod. Hindi niya binigay para suwayin. Kaya tinuturo niya ang obedience. Yan. Obedience, mga kapatid. Ngayon, ang nangyayari, when you reject the gospel, there's no spiritual and pure worship. You cannot worship God when you reject the gospel. Kasi gagamitin mo na lang pag-worship. 'Di ba? Yung pag-worship, 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 yung pag-worship
yung turo ng tao, yung mga tradisyon, yung mga kung anong mga seremonyas. Mga kapatid, sabi sa Biblia, you have to worship God in spirit and truth. That is through the obedience of the gospel, mga kapatid. Kaya isa pang mabigat dyan, yung ang Diyos ay, sabi nga, merciful, maawain. Kaya, di ba, patatawarin mo ang Diyos, kaya you have to sin more or less every day. Yan, mga kapatid, mabigat yun. Ginagawa mong konsentidor ang Panginoon. Hindi niya ko konsentihin ang kasalanan. But, He's giving a way to escape. Binibigay niya yung daan na yun para malagpasan mo, maligtas ka sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaya yung mga kapatid, isa pang mabigat dyan, kaya nagiging merong tinatawag na professing Christians or nominal Christians because there's a theoretical acceptance of gospel without living in practice. Head knowledge lang yan. Pero sa practice wala. Kaya nangyayari hypocrisy. Nangyayari yung paibabaw. Kasi they profess to be a Christian. Sabi, Kristiyano din kami. Pero pag in practice, we are not condemning or judging anybody. Kundi ito yung reality ng Word of God na pinapakita. Sapagkat marami ang paimbabaw. Kaya maraming hindi tumatanggap sa Panginoon dahil sa mga paimbabaw na Kristiyano. Nasa pangalan lang. Sabi nung iba, magbubudis na lang ako kaysa maging Kristiyano. Kasi yung maling halimbawa na pinapakita. At isang pinamabigat kaya nire-reject din yung gospel, yung attachment to the world. Materialistic. The attachment to worldly things more than spiritual. Mas pinapahalagan yung bagay material. Ayan, yun ang pangdaya ng diablo eh. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Yan. Gusto nila yung honor of the world. Okay, lahat yan. Pinapalakpakan sila sa libutan. Sikat sila, mayaman sila, ginagalang, kapangyarihan. Pero sabi ng Panginoon, sa harapan niya ng Panginoon, pobre pa rin kayo. Kaya nag-iipon lang sila ng kayamanan ng pang-material. Pero wala silang kayamanan ng pang-spiritual. Ngayon, yung iba, sabi niya, hindi naman totoo ang turo ng Biblia. Yan. Kaya, gospel is not real. Mga kapatid, hindi sinungaling ang Diyos. Ang kanyang salita magmula Genesis hanggang Revelation. Totoo lahat yan. Hindi lang ito history, nangyari noon, hindi lang ito basta sinulat, kung hindi ito sinulat para sa kapakanan ng lahat ng tao. Hindi lang sa nakapokus lang to sa bansang Israel o kani-kanino lang, kundi sa buo. Kasi doon sa sinabi dito sa Mark, dito sa ating binasa na sabi niya sa 15, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at yung ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinatao. Mga kapatid, punta tayo dito sa Matthew 7:21 hanggang 23. Ito yung sinabi ng Panginoon. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagay, ipahayag ko sa kanila. Kaya naman hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin. Kayo manggagawa ng katapalasan. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, not everyone who says me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Tingnan mo yung warning ng Panginoon dito. Kasi maraming tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Pero ang sabi niya, hindi lahat
ng tumatawag sa Panginoon, sabi niya, ay papasok sa karyan ng langit. Kasi hindi lang yung tumatawag, nagsasabing Panginoon, Panginoon. It's not what you say, but it's what you do. What you do. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. Only words, sabi nga. But without obedience in life, you cannot enter the heaven. Hindi lang sa salita. Minsan magaling magsalita, mangaral, pero wala sa gawa. Mga kapatid, makikita mo yung sabi nila magagaling na mag-preach, pero wala sa gawa. Marami daw pastor, ministro pupunta sa impyerno dahil dito. Mga kapatid, nawa na mabuksan kanilang puso at kaisipan sapagkat at stake dito ang kaluluwa na lahat magmula doon sa nangangaral at sa kayong pinapangaralan. Na napakahalaga rito yung full obedience. Yung pagsunod pa rin. At mga kapatid, dito pa sa verse 22, sabi niya, many will say to me that they, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name. Nakikita mo rito yung sinasabi ng mga taong yan, na marami silang spiritual accomplishment. Sabi rito na, Panginoon, di ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Sabi niya rito. We preach in your name, sabi pa rito eh. Cast out demons in your name and done many wonders in your name. Spiritual accomplishment. Pero, maraming magsasabi nga ng ganyan. Pero bakit hindi sila tinanggap ng Panginoon? Sabi rito sa verse 23, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ano ang dahilan? Sapagkat, sabi niya, kayo bang gagawa ng katapalasan? Ibig sabihin, wala silang nasa kasalanan pa rin. Tingnan niyo yan. Wala silang tunay na relasyon sa Panginoon. There's no true relationship with God, true fellowship with Christ. Mga kapatid. At yan ang mabigat. Kasi yung paggawa para sa pangalan ng Panginoon, nandan yung dapat na tunay na relasyon. Aanhin mo yung gawa kung ikay nasa kasalanan. Hindi mapupunan na yung gawa ang iyong kasalanan, dapat maligtas ka muna. Kaya yung mga ginagamit ng Panginoon, yung malinis, sabi nga yung sisidlang ikapupuri. Honorable servant. Mga kapatid. Mga nilinis ng Panginoon. Niligtas sa kasalanan. Mga pinabanal. Kikita mo. Sapagkat ang motivation ng mga yan, pag-ibig, yan ang greatest motivation in obedience. Love. If you love me, sabi ng Panginoon, keep my commandments. Yan ang motivation mo sa tao. Pag-ibig. Kaya ka naglilingkod sa Diyos. Yan ang motivation mo rin sa Diyos. Hindi yung motivation mo, iba, nag-aaral maging pastor dahil malakas ang kita. Mga kapatid, pera, motivation mo. Minsan may nakaharap kami, magpo-form daw siya ng church. Papangiti ka lang dahil anong motivation lang nila? Form ng church para kumita. Mga kapatid, hindi ito business na kakitaan ng material. Ito yung business ng Panginoon. Para ang tao ay maligtas sa kasalanan. Marami ang kaluluwa papasok sa karya ng Diyos. Yan ang motivation dyan. Yung kaluluwa ng tao. The value of soul is more than the riches, worldly riches in the whole world. Kahit isang kaluluwa, mahalaga sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, isang bagay lang ang ating idaragdag. Kasi may mga kapatid tayo na nanlamig sila. Sa anumang kadahilanan o anuman ang kanilang nangyari,
nanlamig sila at iniwanan ng Panginoon. Iniwanan ang kanilang unang pag-ibig at bumalik sila sa kasalanan. Nawa, dalangin namin na nawa kayo manumbalik para balik ang init sa inyo. Huwag nawa tayong manatili sa panlalamig, maging mainit muli. Bumalik, magsisi, at muli ay i-renew natin yung ating buhay sa Panginoon. Walang kabuluhan ang buhay dito kung tayo mamumuhay sa kasalanan. Kung tayo mamumuhay sa kasalanan, hindi tayo naniniwala na nanampalataya sa Diyos. Kung walang Diyos na pumapatnubay sa ating buhay, walang kabuluhan lahat. Ultimo yung mga decision natin, plano natin, maging future natin, yun ang pinakamabigat. Walang kabuluhan yan. Mga kapatid, sa pagtatapos, saliksikin natin ating sarili. Meron ba tayo yung sin of unbelief? Sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa nakakakilala, hindi pa nalalaman maging ang turo ng Panginoon, makipag-aralan kayo palagi sa amin. Magbasa kayo ng Biblia, saliksikin nyo. Kung ano man naririnig nyong aral, tignan nyo sa Biblia kung ito nga totoo hindi. Sapagkat binabanggit din yung verse yan. At saka yung chapter sa verses. Tignan nyo kung ito nga totoo. At doon yung malalaman. At magkaroon kayo ng karunungan na timbangin kung mabuti ang pasama. Tandaan nyo, yung salita ng Diyos, hindi kayo dadalhin sa masama, sa kabutihan. Pero kung itinuturo niya na pwede pa kayo magkasala, mali yan. Hindi yan ang katuruan ng Diyos. Marami dyan kasing katuruan eh. Tinanggap mong Panginoon, pwede pa magkasala. At ligtas ka. Dinadaya kayo ng kalaban. Meron din Bibliang Diablo. Yung Biblia ng Diablo ay para iligaw. Para hindi mo iligaw ang mga tao, para hindi mo makita yung katotohanan. Mga kapatid, tayo ay sa Panginoon. By virtue ng creation, tayo ay sa Diyos. Sa kaligtasan, tayo din ay sa Panginoon. Pag namatay tayo lahat, gusto ng Panginoon, pupunta tayo sa langit. Hindi niya gusto na kayo mapahama. Kaya dapat tayo ay magsisi. Manumbalik sa Panginoon at tayo ay maging tapat hanggang sa wakas. Alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Sabi ko nga palagi, yung impyerno ay para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Hindi para sa tao. Ngunit, dahil sa free will, sa freedom of will, binigay sa tao yun na magkaroon siya ng sariling pagpapasya. Kaya kung ikay pupunta yun sa impyerno dahil hindi kayo naniwala sa Diyos, nanatil kayo sa kasalanan, sa inyo na yung pagpapasya, hindi sa Diyos yan. Dahil God is a God of love and mercy and justice. Mayroon din hustisya ang Diyos. Kaya pagdating ng Panginoon, may judgment day. Kaya yung binasa natin huli, ito yung sin ng judgment day, Matthew 7:21 hanggang 23. Titignan nyo yung mga kapatid, na yung lamang naligtas sa kasalanan, yung mga tunay naglingkod sa Diyos, yung mga nanatili na tapat hanggang sa wakas. Sabi niya, be faithful till death, and I will give you a crown of life. Nawa na sa maiksing mensahe ito, napagbigay sa atin ng magandang araw. Na imbis the sin of unbelief, we have to be believers of Christ. Pagpalay ng Diyos kanyang banal na salita, na nawa tayo na pagpala at to God be the glory. Tayo lahat ay manalangin. Ang banal na Panginoon sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa banal na salita na ating narinig. Na muli ang Diyos ay pinaliwanag mo sa amin na isang kasalanan na hindi naniniwala na nanampalataya sa iyo. Ito'y tutulak para sa disobedience, hindi pagsunod. Panginoon, ayaw mo, Panginoon, ng tao ay mapahamak, kundi sila ay manumbalik sa iyo. Manampalataya, magsisi sa aming Panginoong Kristo. Magsisi sa kanila kasalanan, manampalataya sa aming Panginoong Jesus. At alam namin, Panginoon, ikaw mo papatawarin mo ang bawat isa. Sapagkat hindi mo hinihindian ang taong magpapakumbaba
nagsisi sa'yo. Kung hindi, Panginoon, nandun yung pagpapatawad, Panginoon. Dinadalangin namin ang Diyos, ang bawat isa na nakinig at nanood sa oras na ito. Una sa aming mga kapatid sa Panginoon, mga sambayanan, mga kaibigan, kamag-anakan, at sa lahat ng mga tao rin, makinig sa oras ito. Pagpalay mo ang bawat isa. Nakikita mo ang bawat puso ng sinuman, nakikita ang pangailangan. Panginoon, dalangin namin na ikaw magbigay at abutin mo ang pangailangan ng bawat isa. Sa may mga makasalanan, nasa kasalanan, tulungan mo sila na makapanumbalik sa iyo. Sa iyong mga anak, mga Kristiyano, Panginoon, tulungan mo rin sila na makapanatili, patuloy na sumikap na gumawa para sa iyo. At sa aming mga kamag-anakan, kaibigan na wala pa sa iyo, dinadalangin din namin, Panginoon, nanawa sila rin yung maligtas. Dalangin din namin lahat na may karamdaman sa mga oras na ito. Kaya pagalingin mo po sila, Panginoon. Ito maging daan na sila rin ay tumanggap sa iyo at maligtas. Sa mga kapatid namin na nasa karamdaman, dinadalangin namin ang lubos na kanilang kagalingan na sila rin ay magamit mo, ang Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Mang Banal, tulungan mo rin, Panginoon, yung mga sa oras na ito may kinakarap na pagsubok o problema kanilang buhay, mga tukso. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pangailangan. At ganoon din ang pagpalain mo, Amang Diyos, sa ministry ito at sa lahat ng mga kapatid na nangangaral din sa iba't ibang lugar. Sa lahat ng mga preaching, sa lahat ng mga Bible study, fellowship, Amang Diyos. Maging sa aming mga pangailangan, alalahanin mo rin kami, Panginoon. Lahat ng mga bagay na ito, Amang Diyos, ay binabalik namin. Sa iyo ang binabalik ng mataas na papuri. Pasalamat, Amang Diyos. Nanawa magtagumpay ka sa bawat puso ng sila. Binabalik namin papuri, pasalamat. Sa pangalan pa Jesus, maraming salamat. Maraming salamat sa mga nakinig. God bless you all. Hanggang sa muli.